Magandang araw po, nagluto tayo ng ginataang tambakol. Madali lang pala itong lutuin, saka masarap. Ito po yung mga ingredients na kinailangan natin. Ayan po, makitingnan na lang sa screen. Yung tambakol po natin, nilagay natin muna siya ng asin, saka ng paminta, bago natin siya ipinirito. Ang una lang natin ipinirito yung ating talong. Hindi naman natin siya kailangang i-overcook. Ito yung isda. Ipirito lang natin siya ng mabilisan. Tapos, pagka-prito natin sa kanya, isi-set aside lang natin siya. Ito na yung kinalabasan niya nung pagkatapos. Pagkatapos niya, nag-isa na rin tayo ng bawang, ng sibuyas, at saka ng ating luya. Siguro mga 2 to 3 minutes lang natin ito igigisa. Tapos, syempre, susunod na natin dyan yung kamatis. Ito naman sa kamatis, ano lang natin siya, igigisa lang natin siya hanggang sa medyo lumambot siya. Medyo marami yung kamatis natin kasi malaki yung nabili kong kamatis. Okay lang din naman kung mas maliit lang gagamitin nyo. Kasi pag medyo malaki yung ginamit yung kamatis, pag nilagay nyo yung gata, kukulay siya, magkukulay pula. Wala namang problema yon. Masarap din naman yung kamatis. Pero nasa sa inyo kung maliit lang gagamitin nyo. Nagdagdag na rin pala tayo ng konting paminta muna para maluto ng bahagya din yung paminta sa pag sinama natin sa gitsa. Kaya lang natin siyang lumambot. Tapos, nung medyo malambot na yung ating kamatis, nilagay na rin natin yung gata. Hininaan na rin pala natin yung apoy para hindi naman mabigla ng kulo yung ating gata. Para dahan-dahan lang siya. Tapos, hayaan lang natin siyang kumulo. Once na kumulo na yung ating gata, susunod na natin yung patis. Yung patis siguro mga 1 kutsara muna, pero depende sa inyo kung gaano kayo kaalat magtimpla. Nasa sa inyo na yan. Habang kumukulo siya, susunod na rin natin yung ating isda. Ilalagay na natin siya sa ibabaw. Pero syempre, hahaluin muna natin ng bahagya yan. Tapos yan, ilalagay na natin yung mga isda. Tapos yung talong na pinirito natin, ilalagay na rin natin. Sisimmer lang natin to siguro mga 3 to 5 minutes pa. Para lang kumapit sa isda yung lasa ng gata. Saka sa mga talong. Diba sobrang dali lang lutuin, kayang-kaya nyo to. Saka masarap din talaga pagka may gata yung ulam. Mas nakakagana. Tapos lalo kung lalagyan mo pa ng sili na maanghang. Dito pala siling pula lang yung ginamit ko kasi wala ako nabili na siling panigang. Sa Pinas kasi mas madaling bumili noon kaysa rito. Kaya madalas dito ang ginagamit ko siling pula lang o yung sili maanghang. Yan, bali hahayaan lang natin siyang kumulo. Tapos ito po, kakain na tayo. Maraming salamat po and God bless.